Ang panaginip ng rainbow o bahaghari ay karaniwang simbolo ng pag-asa, bagong simula at tagumpay. Madalas itong nangangahulugan na may darating na magandang kapalaran, kapayapaan o solusyon sa iyong mga pinoproblema ngayon. Narito ang iba't ibang kahulugan, depende sa nakita mo. Makulay na bahaghari, sumisimbolo ng positibong pananaw, swerte sa buhay, at magandang relasyon sa mga tao sa iyong paligid. Kung nakita mo ang bahaghari sa maulan na panahon, nangangahulugan ito na malapit nang matapos ang iyong mga problema at papalitan ito ng ligaya at kaginhawaan. Kung nakita mo naman ang rainbow sa kalangitan, maaring ito ay tanda ng espiritual na paggising o pagtuklas mo sa iyong sariling kakayahan. Para mas maiugnay natin ang panaginip mo sa iyong sitwasyon, maaari mo bang sabihin sa akin? Una, ano ang iyong nararamdaman habang nakikita ang rainbow sa panaginip? Pangalawa, may kasama ka bang ibang tao? At pangatlo, may pinagdadaanan ka bang malaking desisyon o problema nitong mga nakaraang araw? Ang masayang pakiramdam habang nakikita ang rainbow ay isang napakagandang senyales. Ipinapahiwatig nito na ikaw ay handa ng tanggapin ang mga positibong pagbabago at kapayapaan ng isip sa iyong totoong buhay. Narito ang ibig sabihin ng iyong emosyon sa panaginip. Una, ang saya ay patunay na nagtatapos na ang panahon ng kalungkutan o stress sa iyong buhay. Ibig sabihin, kung malungkot ka nung nakaraan, ito ay tapos na at ikaw ay sasaya, magkakaroon na ng positibong pananaw sa iyong buhay. Pangalawa, tanda ito na ang iyong mga pagsisikap ay magbubunga ng tagumpay at kasiyahan. Pangatlo, magandang swerte. Ang kombinasyon ng rainbow at saya ay madalas na hudyat ng parating na swerte sa aspeto ng pera, karera o pag-ibig. Sa tradisyon ng Feng Shui, ang pagpasok ng liwanag ng rainbow sa loob ng bahay ay nagdadala ng magandang daloy ng enerhiya. Ang mga kristal, baso o tubig na lumilikha ng rainbow ay madalas na sadyang inilalagay malapit sa bintana upang magdala ng swerte sa pamilya, magtaboy ng negatibong enerhiya o bad vibes na pumapasok sa bahay. Minsan makakakita ka ng rainbow sa inyong lababo nang hindi mo sinasadya. Ang kusina at lababo ay mga lugar na sumisimbolo sa sustansya, kalusugan at kabuhayan ng pamilya. Ang paglitaw ng rainbow sa mga partikular na lugar na ito ay maaaring magpahiwatig ng hindi mauubos na biyaya tulad ng tubig sa lababo. Ang swerte ay patuloy na dadaloy sa inyong tahanan. Pangalawa, kasaganaan sa pagkain, tanda na magiging sapat o higit pa ang inyong mga pangangailangan. Ang kakayahan mong mapansin ang maliliit na rainbow sa baso o lababo ay nagpapakita na ikaw ay isang taong may mataas na kamalayan or awareness sa espiritual na aspeto. Ang mga taong nakakapansin sa maliliit na himala ng kalikasan ay mas madalas nakakaakit ng swerte
o tinatawag nating law of attraction dahil ang kanilang isip ay nakatutok sa magagandang bagay. Upang maakit ang swerte o positibong enerhiya sa loob ng bahay, gamit ang mga prinsipyo ng feng shui at modernong pamumuhay, ang pinakamahalagang panuntunan ay ang kalinisan, liwanag at malayang daloy ng hangin. Narito ang mga praktikal at subok na paraan upang maging magnet ng swerte ang iyong tahanan. Una, ayusin ang main door. Ang pangunahing pintuan ay itinuturing na mouth of chi o ang bibig kung saan pumapasok ang lahat ng swerte at oportunidad. Pangalawa, panatilihing malinis. Alisin ang mga nakatambak na sapatos o tsinelas o basura sa harap ng pinto. Pangatlo, gawing maliwanag. Siguraduhing may sapat na ilaw sa labas at loob ng pintuan upang madaling mahanap ng swerte ang iyong bahay. Pangapat, huwag maglagay ng salamin katapat ng pinto. Ang salamin na direktang nakaharap sa pintuan ay nagtataboy o nagre-reflect pabalik sa labas ng swerteng papasok pa lang. Dahil nakakakita ka ng mga natural na rainbow sa inyong lababo at baso, maaari mo itong palakasin. Magsabit ng faceted crystal ball o sun catcher. Isabit ito malapit sa mga bintanang nasisikatan ng araw. Kapag tinamaan ito ng liwanag, magpapakalat ito ng daan-daang maliliit na rainbow sa loob ng bahay na nagtataboy ng negatibong enerhiya at nag-aakit ng swerte. Alisin din ang mga kalat o mga sirang gamit or tinatawag nating decluttering. Ang kalat ay lumilikha ng stagnant chi o baradong enerhiya na nagiging sanhi ng stress, pagkaantala ng swerte sa pera at madalas na pag-aaway. Itapon ang mga basag. Huwag magtabi ng mga basag na baso, plato o sirang salamin dahil sumisimbolo ito ng broken luck o pagkakautang. Buhayin ang kusina. Ang kusina ang sentro ng kalusugan at kasaganaan ng pamilya. Panatilihing puno ang rice dispenser. Huwag hahayaang tuluyang masaid o maubos ang bigas sa inyong lalagyan. Lagyan ito agad bago pa man maubos upang sumimbolo ng walang humpay na supply ng pagkain at biyaya. Laging malinis ang kalan. Ang kalan ay sumisimbolo sa iyong kakayahang kumita ng pera. Siguraduhing malinis ito at gumagana ang lahat ng burner. Maglagay ng mga halaman or lucky plants. Ang mga buhay na halaman ay nagdadala ng wood element na sumisimbolo sa paglago at sigla. Piliin ang mga bilog ang dahon. Ang mga halaman tulad ng money tree, jade plant o ZZ plant ay kilalang nag-aakit ng wealth energy. Iwasan ang mga matinik sa loob. Ang mga cactus o halaman na may matitinik na dahon ay nagdadala ng shachi o matalas at negatibong enerhiya. Mas mabuti ilagay na lang ito sa labas ng bahay bilang proteksyon. Panatilihing amoy bagong sigla ang bahay. Ang mabahong amoy ay nag-aakit ng malas at mabigat na pakiramdam. Magpasingaw ng sariwang hangin, buksan ang mga bintana tuwing umaga kahit 10 hanggang 15 minuto lamang upang mapalitan ang hangin sa loob. Gumamit ng pabango. Ang mga scent tulad ng citrus, lemon o orange ay mabilis na nag-aangat ng enerhiya ng isang kwarto patungo sa kasaganaan
alisin sa mga bahaging ito ng iyong bahay ang sa tingin mo ay nangangailangan ng kaunting linis o pagbabago ngayon?